maraming salamat, Mark Bacalalan. 5:48 na ho ng umaga. Mga kausap po natin, tama-tama ito kasi naging paksaho natin kaya sa pulso ng kapuso. Dapat na sigurong pag-usapan na probahan yung mas mabigat, mas malaki-laking ipapataw na kaparusahan sa mga sasablay na mga ano man niya, kung anong kumpanya kaugnay ng power sector sa bansa, supply ng kuryente. Ang Chief Advocates Officer, Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE, si Ginoong Nick Satur Jr. Sir Nick, good morning. Magandang umaga. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Sir Orly, magandang umaga po and thank you for having me. Sir Nick, tanong lang, kumusta yung nakalap ninyong impormasyon sa naapektuhan ng rotational brownout? 3 araw lang yan nang nakaraan na linggo, pero ang tindi pala ng epekto, ang daming sobrang nahirapan dahil sa kasagsagan ng mainit na panahon wala kang magamit na electric fan. Sir Nick. Oo sir, no, at nakakagalit nga kasi taon-taon naman ganito ang nangyayari. Nagkakaroon tayo ng red and yellow alert. Kung may red alert, nagkakaroon palagi ng rotational brownout. Hindi na yan bago pero hanggang ngayon hindi pa rin maayos-ayos kung bakit ganito ang sistema. No, makikita natin na kakulangan talaga sa planning at kulang talaga yung aksyon na ginawa ng ating mga gobyerno, no. Ang malungkot lang, meron tayong binabayaran sa kuryente sa mga kumpanya na merong ancillary service. Ibig sabihin, mag-supply sila ng power o hindi, may bayad tayo. Tama ho ba yun, Sir Nick? Tama sir, no. O, matagal na yan, ilang milyon-milyon po yan na kinolekta sa atin at binabayaran natin yung power na yan para sa mga panahon na ganito. Para pag meron nag-unplanned shutdown na mga power plants, ay meron tayong paghuhugutan. Kumbaga, yan sana yung spare tire natin para pag may gulong na flat, meron pong paghuhugutan. Ang problema, nasaan na po yung ating ancillary services, no? At nakakagalit din sir, no, nakaka-frustrate na alam ng Kongreso, Senado, ng ating regulators, DOE, ERC at iba pang ahensya na taon-taon may red at yellow alert pero reactive pa rin ang galaw nila. So kung titignan natin ngayon, kanya-kanyang relabas ng PR, kanya-kanyang patawag ng inquiry. Pero bakit ngayon na nagkaroon na ng brownout? Dapat unahan natin ang problema. Dapat proactive tayo. January pa lang, dapat kinausap na natin sila, no? And yung ginagawa nila is not good governance. That is failure to act dito sa energy crisis. Parang hindi, ibig sabihin, Sir Nick, alam na to, paulit-ulit na problema ito. So kung ang maririnig natin ay hihinga ng paliwanag ng ERC ang NGCP, ibig niya sabihin hindi dapat yon ang magiging aksyon. Kung hindi ang karampatang pagpapataw ng multa o kung ano paman. Dahil ito na naman yung paulit-ulit, paikot-ikot na problema. So siguro alam na natin ito, hindi nito dapat siguro pagpapaliwanagin pa. Tama ba yung pag-unawa ko, Sir Nick? Tama, no? Paulit-ulit to, recurring to, na every summer na lang, kung mapapansin natin, meron na silang media meron na siyang ginawa na tagline. Bakit tayo nagkaroon ng problema during summer? Cleaning supply, unplanned shutdowns, no transmission lines. Ito yung paulit-ulit na sinasabi nila sa ating mga consumers. Kumbaga parang gusto nilang sabihin na, uy, tanggapin nyo na lang na every summer meron talagang red and yellow alert. So yun yung nakakabahala dito na parang they want to normalize etong nangyayari na to. Alright. Saka yung nakikita ko kasi sa batas ng penalty, ang liit lang Kaya parang barya nga lang daw ito. Kung halimbawa may problema sa transmission o sa distribution, napakaliit lang. Dapat daw talaga taasan ito para mas tiyak natin na magtatrabaho sila. Sangayon ba kayo din, Sir Nick? Opo, sang-ayon po tayo kasi kung titignan natin, no, etong February lang ng 2026, naprubahan ng ERC ang 374 billion na annual revenue ng NGCP from 2023 to 2027. Sisiningilin sa consumers yan. Tapos magkanong penalty? 5 million? 10 no? yata o 23. 10 million?
Yes, Barya. exactly. Yung titignan natin, sabihin man natin na 20 million yan o 30 million yan against the 374 billion annual revenue na kukolektahin nila sa consumers, napaka-unfair. So, kaya may mga ganito kaya wala tayong accountability, paulit-ulit na lang sinasabi ng NGCP, kasalanan ng planta, hindi sila nag-resynchronize, hindi naka-online agad. Sinasabi ng planta, kasalanan ng transmission line. So, okay lang sa kanila kasi mas malaki yung kita compared sa penalty. So, dapat itaas po talaga yan. Alright. Nung marami na talaga kasi nag-react nung talagang matindi na yung galit, matindi na yung panawagan. Biglang nitong weekend nagsabi na okay, wala na tayong rotational brownout. Parang 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 mas lagi parang nakasama pa yun, Sir Nick Ano sa tingin ninyo? Nakakagalit po talaga kasi marami pong napinsala, marami pong napahamak. Sir, ikwento ko lang, no, meron po tayong isang pasyente na naka-oxygen at yung oxygen concentrator, Yun nga nakakabit po. yan sa kuryente, Tama yung po. oxygen concentrator niya. Nag-brown out po, namatay yung lolo niya. So Kailan yan? anong sasabihin natin doon? Sorry na lang ba? Marami pong napipinsala, maraming nababahala, pero parang normal na lang na kailangan tanggapin na taon-taon ganito ang nangyayari. So nakakagalit po talaga. Saan nangyari yan? Inasabing dahil nagka-problema sa oxygen. Yun, sinend po sa atin, no, may nag-message po sa atin. Okay, Kinakausap siguro, ko Sir po Nick, yung pasyente ngayon. Nag-send po sa ating Facebook page. Pa-forward No? na lang para ma-verify natin Yes kasi po. nakakaawa Opo. naman yan. Malaman natin para mas Oo. maunawaan kung bakit kinakailangan ngayon. Hindi na pwede ganyan. Wala aksidente. Wala, kinakailangan mag-maintenance shutdown kinakailangan nilang ayusin yung mga linya. Parang hindi nakatanggap-tanggap dahil sa sobrang mahal ng ating binabayarang kuryente. Ang serbisyo Tama po yan. hindi ho umaayos. Oo, sir. At kung titignan natin, laging nagsisisihan ang ating energy sector. Sinasabi ng DOE, kasalanan ng NGCP dahil sa nag-trip yung transmission line. Sinasabi ng NGCP, kasalanan ng planta kasi hindi sila nakapag-resynchronize at nag-online. So kung titignan natin, taon-taon na lang meron palaging sisihan. So asan na ang ating Kongreso, asan na ang ating Senado? Nagkakagulo ngayon, no? So bukod dun sa political instability, meron pa tayong electricity instability, grid instability, apektado po lahat, ospital, eskwelahan, lahat ng opisina, negosyo. So kawawa po talagang Pilipino ngayon, ang baba pa ng sahod, no? Dapat pala itong ganito mga sitwasyon, huwag na natin iasa sa mga mamabatas kasi alam, tulad nitong nakalipas na eleksyon, alam naman natin kung sino yung mga tumakbong senador, kongresista na ginamit yung problema sa Meralco, sa NGCP, sa kuryente. Kilala natin itong mga ito pero hindi ko kumikilos ngayon Pag may pagdinig, akala mo lang grabe magtanong pero pagkatapos nun wala na. Siguro panahon na kung talaga may reklamo tayo, tayo na mismo magdalog kundi sa ERC o DOE sa korte. Pwede ba yung ganun, Sir Nick? Oo, no. Matagal na po nating nilalapit yan at meron tayong actually 4 na pwedeng gawin sa ngayon para solusyonan itong krisis at itong paulit-ulit na red and yellow alert. Sir, if I may give the 4 na pwede nating gawin ngayon. Sige po. Una sa lahat ay kailangan natin i-audit ang lahat ng energy players. Currently, DOE is asking NGCP to explain. Pero dahil nga sabi ni NGCP, kasalanan ni planta, i-audit na natin lahat ng ating energy players mula power plants, NGCP hanggang distribution utilities, private man o electric cooperative. Kung sino yung paulit-ulit na contributor sa brownout ay dapat na silang mapenalize, mapalitan o mapatigil. Pangalawa, kailangan po nating i-demand yung 100% accomplishment na delayed project ng NGCP at grid upgrades. Currently po, 258 dapat ang projects, no, ang planned projects ng NGCP. Ang natapos lang po nila ay nasa 75. So parang 30% lamang yung kanilang natapos na nangako sila since noong 2021 na tatapusin nila itong mga proyekto na to. Asan na yung pangako nila na yon, no? So kailangan i-demand natin na matapos na yon.
So pangatlo, kailangan pong magpakita ng political will ang ating Kongreso, ang regulators, ang Senado at ang buong gobyerno. Dapat proactive po tayo, hindi reactive. Bago pa mangyari ang brownout, kausapin na at singilin agad ang mga energy players bago pa magkaroon ng problemang ganito. At ikaapat, sir, dapat isama ang consumers sa decision making o sa pag-amyenda ng ating mga batas. Bakit kapag pass on charges ay laging kasama si consumer? Pero sa usaping kuryente, sa pag-amyenda ng batas, paggawa ng polisiya, Hindi tayo kasama. hindi sinasama si consumers hanggang Okay. public consultation na lang tayo. Sir Nick, yung pangapat. Meron pong ginawa. Yes po. Yung pangapat po. Yung pang-apat ay kailangan natin ng consumer participation, hindi lang Ayan, yan. as Okay. public consultation, Mm. pero dapat kasama tayo sa pag-amenda ng ating IPIRA law, kasama tayo sa usaping kuryente. Okay. Hindi naman sa usaping bayarin lang ng kuryente. Thank you. All right. Ano yung binabanggit natin na nasawi nebulizer daw, hindi gumana yung nebul. And ipapaalam natin ito, Sir Nick, ha? Itong pangyayaring Yes, ito. sir. Thank you, sir. Sa ulitin po. Okay po, maraming salamat. Magandang umaga. Inyo po napakinggan mga kapuso si Ginoong Nick Sator Jr., ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE, mga kapuso. Buena manong Itutuloy balita. natin yung mga binanggit na yan, mga punto na yan ni Sir Nick Sator Jr., mga kapuso, sa susunod pa mga Hilingan, walang pinoprotektahan.